Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Juan, Kabanata 6, talatang 12 hanggang 15. Ito ang sinasabi, "Marami pa akong sasabihin mga bagay sa inyo, ngunit hindi ninyo ito matatanggap sa ngayon. Gayunman sa pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Ito ang sapagkat hindi siya magsasalita ng patungkol sa kanyang sarili. Kung ano ang kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin. Ipapahayag niya sa inyo ang mga bagay na darating. Luluwalhatian niya ako sapagkat tatanggapin niya ang sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. Ang lahat ng mga bagay na mayroon ng Ama ay akin. Kaya nga, sinabi ko, tatanggapin niya ang aking at ipapahayag niya ito sa inyo." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay pasalamatan sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iniingatan mo sa aming pagtulog. Maraming salamat, O Diyos, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong hinihiling sa inyo, sa aming mga kapatid na naroon sa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos, pagalingin sa mga karamdaman, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Ang mga karamdaman ng sipon, ubo, high blood, at iba pa, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang siyang magtanggal nito, magpagaling sa kanila. Sa amin, Panginoon, upang hindi kami makaroon ng karamdaman, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kagalingan na iyong ipinakaloob sa amin. Gayon din po, Panginoon, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila sa daan, sa kanang pagbabiyahe, Panginoon. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Kung sila man ay nagmamaniho ng sasakyan, ikaw, Diyos, ang siyang maghawak sa kanila upang sila ay makarating sa kanilang mga pupuntahan, Panginoon, trabaho. Gayon din po, Diyos, sa aming mga kapatid na naroon sa ibang bansa, nagtatrabaho. Patuloy mo po silang ingatan doon. Nagtiis, naghirap sa layo ng kanilang mga mahal sa buhay para lang mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang pamilya, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa buhay at kalakasan na patuloy mong pinagkaloob sa amin. Ito ang aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Isulong ang katotohanan. Iyon po ang ating pamagat ngayong umaga, no? Isulong ang katotohanan. Ang buong kabanata ng Juan 16 ay tungkol sa pagpapahayag ni Jesus ng katotohanan na siya ay lilisan sa mundong ito balang araw. Sinasabi niya sa mga alagad na siya ay aalis at ito ay magdudulot sa mga alagad ng labis na kalungkutan. Ngunit, mga kaibigan, sa gitna ng malungkot na balitang ito ay isang napakagandang pangako ang binitiwan ni Jesus sa Juan 16. Particular na sa talatang 5 hanggang
11 ay binabanggit ni Jesus na ang kanyang paglisan ay magiging daan upang dumating ang patnubay na kanyang isusugo. At ang patnubay na ito ay magpapahayag ng maraming katotohanan tungkol sa kasalanan, katuwiran, at marami pang iba. Kaya naman, sa talatang 12 hanggang 13, ay sinasabi niya, marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sinasabi ni Jesus na marami ang kasinungalingan na lumalaganap at ang Espiritu Santo ang siyang maghahayag kung ano ang tunay na katotohanan na dapat unawain ng mga mananampalataya. Ngayong panahong ipinapaalala sa atin ang napakagandang pangakong ito ni Jesus, na ang Espiritu Santo ang siyang gagabay sa atin kung ano ang tunay na katotohanan na dapat nating isulong. Sa isang panahon kung saan laganap ang kasinungalingan. Totoo naman po mga kaibigan, panahon ngayon, lumalaganap na ang kasinungalingan. At lalong ito na ay napakadaling ipalaganap sa tulong ng modernong teknolohiya, sa mga gadget. Napakahalaga na palagi nating hingin o hilingin ang patnubay ng Espiritu Santo upang makita natin kung ano nga ba ang tunay at totoo. At kung ito ay atin ng mawari, mga kaibigan, nawa ay maging instrumento din tayo upang isulong ang katotohanan sa ating panahon, sa halip na maging daan tayo upang lumaganap ang mga bagay na hindi totoo. Una sa lahat, mga kaibigan, ang katotohanan ay isang katangian ng Diyos, ni Kristo at ng Espiritu Santo. Nais ng Diyos na lumago tayo sa katotohanan. Kailangan nating hanapin ang katotohanan, magsalita ng katotohanan, lumakad at mamuhay sa katotohanan. Sa ganitong paraan, mga kaibigan, sa ganitong paraan lamang tayo magiging tunay na malaya. Ang katotohanan din ang nagbibigay kahulugan sa pagpapahayag ng mga Kristiyano. Ang salita ng Diyos, mga kaibigan, ang Biblia, ay katotohanan. At gayon din ang patutuo ni Jesus at ang mabuting balitang ating ipinangaral. No? Or ipinangaral din noong panahon ng mga apostol. Ang mga sumampalataya ay nakaabot din sa kaalaman ng katotohanan at nabibilang na sa mga iglesia ang haligi at saligan ng katotohanan. So ang mga iglesia ang haligi ng katotohanan. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kaibigan, mga kasolid rock. Ang salita ng Diyos bilang katotohanan ang nagbunyag sa kalunos-lunos na kalagayan ng tao na malayo sa Diyos, ay siya ring nagbigay ng daan pabalik sa pamagitan ng isang nagsabi na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
Ito'y makikita natin sa Juan 14:6. So ang Biblia mga kaibigan ay namamanhik sa atin na hayaan nating ang mga salita ni Jesus ang gumabay sa atin sa katotohanan, na magpalaya sa atin at nagbibigay babala na walang dapat na makapagpalayo sa atin mula sa katotohanan ito. Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan, na ang katotohanan ay Ikaw, Panginoon. Naway hindi kami ang instrumento ng mga maling katotohanan na ngayon ay lumalaganap. Naway kami maging instrumento, Panginoon, sa katotohanan na ang aming Diyos na si Jesucristo ay namatay, nabuhay muli sa ikatlong araw. Kami po ay tinubos sa aming mahal na Panginoon. Tinubos ang aming mga kasalanan. Kaya, O Lord, kami, Panginoon, ay nagtitiwala sa katotohanan na ibinigay mo sa amin. At kami, Panginoon, ay maging instrumento ng katotohanan dito sa sanglibutan ito. Panginoon, ay matutunan namin ang magpasalamat sa lahat ng mga bagay na pinagkatiwala ninyo sa amin. Ito man, maliit man o malaki. Ang importante, O Diyos, ito'y galing sa aming Ama na si Jesucristo. Aming Diyos, sa iyong mga kamay ang aming pag-asa at ang pagtitiis namin, Panginoon, ay magpunganawa ng kabutihan sa pamagitan ng aming Diyos. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.